Mga kwento ng lagim. Taong 1957, sa mapalad na lupain ng isla ng Luzon na matatagpuan sa gitnang Katagalugan sa baryo ng Guevara, sa lungsod ng La Paz, sa lalawigan ng Tarlac, ay 7 taong kulang lamang ako noon at kitang-kita ko kung paanong hampasin ng latigo ang aking lolo ng isang mayamang nagmamay-ari ng isang malawak na lupain ng mga taniman, tubo at ng tabako dito sa lalawigan ng Tarlac na tinatawag noon na Kumpanya General de Tabaco de Filipinas. Dahil sa pangungupit nito ng 25 centavo, nagmamakaawa na ang aking lolo na wag na siyang paluin ng latigo. Dahil sa sunod-sunod na hampas ng mayamang Ginoo, alumpihit sa sakit ang aking lolo, na tila ba umiikot ang katawan nito sa tuwing hagupitin ng latigo ng mayamang Ginoo ang katawan nito, at ang nagpakirot pa sa aking puso nang makita kong gumagapang na si lolo at nakahawak na sa paanan ng mayamang Ginoo at nagmamakaawa ng tigilan na ang paghahagupit sa kanya at babayaran na lamang ang kinupit nitong 25 centavo. Pero isang malakas na sampal ang ginanti ng mayamang Ginoo kay lolo. Habang nakadapa at nakatingin ako sa mayabong na mga dahon ng taniman ng tubo, ay hindi maiwasan na tumulo ang mga luha ko. Pero wala akong magawa dahil isa lamang akong musmus na bata noong mga panahong iyon. Isang masidhing pag-iiyak na lamang ang aking nagawa. At maya-maya pa, narinig ko ang boses ng aking itay na hinahanap si lolo. At agad namang sumigaw ang mayamang Ginoo na ito ba ang iyong ama? Ang magnanakaw mong ama? At agad naman na sumagot si itay na, "Oho, siya po ang aking ama." Wika ni itay, at agad naman na sumagot ang mayamang Ginoo na, di magnanakaw ka rin. Kung ano ang puno, siya din ng bunga. Sabay hampas ng sunod-sunod ng latigo sa aking itay. Di magkamayaw si itay kung paano sasalagin ang mga hagupit na iyon, na sa tuwing tatamaan siya ng latigo ay tila ba kinakamot niya ito na parang magkahalo ang hapdi at kapi. Sa tuwing lumalapat sa katawan niya ang mabagsik na latigong na iyon. Nagmistulang mga basang sisiw sina itay at lolo. Sa harapan ng mayamang Ginoo at mga alagad nito, at nagsalita si itay habang sinisinok sa pag-iyak at habang yakap-yakap si lolo, at sabi nito, "Bakit mo kami ginaganito? Dahil ba mga anak pawis lamang kami? Kaya kailangan mo kaming gamitan ng dahas at kamay na bakal?
Dahil sa sinabi ni Itay, mas lalong umusok ang ilong ng mayamang Ginoo at agad na pinahila sa mga alipores nito ang kamay ni Itay at ni Lolo. At pumulot ito ng malaking bato at walang humpay na pinukpok ang mga kamay ni na Itay at Lolo. Tanging sigaw ng paghihinagpis ang maririnig mo sa isang malapad na lupaing iyon, na siyang nagpakirot sa aking puso na para bang sinasaksak ang puso ko ng 1,000 karayom habang pinapanood ang mga kaganapang iyon. Kahit abot tanaw ko sila ay hindi ko sila kayang lapitan dahil natatakot ako. Natatakot ako sa mga pangyayari at sa mga mangyayari. Agaw buhay si Lolo habang yakap-yakap ni Itay at habang nag-aagaw dilim ang panahon ay siya din ang pagdilim ng aming buhay. Dahil si Itay at Lolo ay wala ng trabaho at nasa ospital pa si Lolo dahil nga anak dalita lamang kami. Wala kaming pambayad sa ospital, kung kaya't sa bahay na lamang si Lolo at nakahiga na lamang ito sa buong maghapon at magdamag. Si Itay naman ay tulong na lamang dahil sa pinsalang natamo nito sa kamay at hindi na rin siya makapagtrabaho ng maayos. Kung kaya si Inay at Lola na lamang ang pag-asa namin dahil sila na lamang ang nagtatrabaho sa hasyenda. Kung kaya't sa murang edad ay nagtrabaho na rin ako kahit may sama ng loob ako sa may-ari ng lupang pinagtatrabahuan namin. At sinabi ko sa sarili ko na balang araw ay makakaahon din kami sa kahirapan at balang araw ay makakaganti din ako sa mga taong lumapastangan sa amin. Malayo ang tanaw ko habang pinagmamasdan ang papaalis na tren at sabi ko sa sarili ko, sana balang araw ay makasakay din ako sa tren at makarating ng Maynila. Baka doon ang kasagutan sa aking mga katanungan. Dahil nga suntok sa buwan na lamang na makasakay ako ng tren, kung kaya't sinulat ko na lamang ang aking pangalan sa makapal na alikabok na nakabalot sa katawan ng tren, na ito at dahan-dahan kong binaybay ang mga katagang Lucito Zamora Rizal. At sabay sabi ko sa aking sarili na malayo din ang mararating mo, Lucito Zamora Rizal, habang binabasa ko ang mga katagang nakasulat. At pagkalipas ng 3 araw ay muli ko itong binalikan at tinignan kung naroon pa nga ba ang pangalang nakasulat at kakamustahin ko ito at sasabihing malayo-layo na rin ang narating mo, Lucito. Huwika ako sa aking sarili habang nakatitig sa nakasulat sa maalikabok na tren na iyon. Pagdating sa aming mababang paaralan ay hindi rin maiwasan na ako'y tuksohin dahil sa sira-sira na ang aking mga sapatos na animoy halos pa ako na ang lumalapat sa lupa. At palagi akong tinatawanan dahil sira-sira ang aking short sa bandang likuran, kaya hindi maiiwasan na pagtawanan ako ng mga kaklase ko. At minsan ay iniiwasan din ako
dahil wala akong magarang damit. Pumasok din akong walang baon at kumakalam ang sikmura, at tuwing reses ay tumatago ako sa mga kakahuyan dahil wala akong pambili ng pagkain, at para maiwasan na rin na pambubuli sa akin at para hindi na rin ako pagtawanan. At isang umaga, habang nagwawalis ako sa labas ng room namin, dahil cleaners ako, bigla na lamang akong sinampal ni Elmo ng dumi ng kalabaw sa mukha gamit ang dahon ng saging. Sabay tawanan ng nakakarami, at may ilan-ilang namang naawa, at magmula noon ay naging malayo ako sa taong may kunting kaya sa buhay, lalo na't ito'y mga mata pobre. Sa murang edad, nasabi ko sa aking sarili na ganito pala kalupit ang mundo. Para bang ang mga tao ay para lamang sa mayayaman at sa nakakaangat sa buhay. At kapag anak pawis ka, para bang wala ka ng karapatan pang sumaya sa mundong ito. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.